yung usapin ng impeachment, kasi meron daw dalawang school of thought, ano ha? Ito ba talaga, i-continuous ba ito? Sabi naman ng iba, hindi. 20 Congress na yan eh. Hindi mo dapat i-carry yung pinag-usapan sa 19 Congress. Kayo po, Kong, bilang isang senador, bilang isang bagong senador, isang abogado, ano ba ang sarili ninyong opinion sa bagay na ito, Kong? Ikaw na nga nagsimula na dalawang school of thoughts yan din. Opo, opo. Yung kasing pinagmulan ng unang school of thought ay yung paniniwala na ang Senado is a continuing body. Yan, opo. Tama nga naman. Pansinin mo, Kuya Benny, Nelson. Kami, kapag sa mababang kapulungan, talaga walang natitira eh. Sa kanila, palaging may 12 natitira. Hati, oh. Ang makikipagtuos lang yung kalahati, hindi ba? Sa magitan ng eleksyon. So doon lang kinukuha na continuing body ang Senado. Opo. Kaya lang nakalimutan nila yung pinagbasihan nila ay matandang desisyon. Okay. Oo, Opo. ito yung 1950 case. Oo. Na nung 1950, ayan, si Nelson naman ito yung pinakamagaling sa Avatar. Opo. Makikita mo nung 1950 yung ating Congress ay unicameral body. Opo. Tama. Unicameral niya, kaya continuing body talaga. Opo. Oh, nakalimutan yung 2018 naman na kaso. So ito yung pinakabago, 2018 po ito. Opo. Ito yung Balag versus Senate naman, na ang sinasabi, the Senate is not a continuing body. Kaya okay. dyan, yan ang pivotal issue. Diyan magkakaroon ng debate. Opo, oho. At palagay ko, So may katotohanan ho, yung sinasabi na kapag inumpisan sa Hunyo ito, wala na, deads na ho yan. kasi palagay ko naman, hindi matatapos yan. Kasi Hunyo, hanggang 30 lang naman ang 19 Congress. Opo. Paano pa yung administrative na pamamaraan dyan? Halimbawa, gagawa pa ng impeachment rules. Opo, Yes. oho. Ito yung mga administrative. Pagkatapos, susumpa pa yung mga member ng Senado na impeachment judges o trial judges. Pagkatapos, mag-i-issue po ng summons sa kung sino yung na-impeach na Vice President, sa Opo. VP Sara, o tatanggapin pa yung sagot niya. Ito ay kakain ng maraming panahon. Napalagay ko, pagkahanda na mag-uumpisa, tapos na yung 19 Congress. Ngayon, ang issue ngayon, pwede bang ituloy ng 20th Congress? Ayun na nga po ang tanong ko. Yan ang labanan. Yan ang... So magiging debate yan, ano? Yan ang bantayan mo. Opo. Ang tugus naman. Tama naman. Ang panawagan naman ng Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang statement na inilabas pagkatapos ng eleksyon, Kuya Benny. No? Ang kanya ay panawagan din sa pagkakaisa anuman ang partido o koalisyon ng mga nanalo sa nakaraang eleksyon, Sen. Tama naman yun, Nelson, Kuya Benny. Pero tama lang sana yung mga polisiya. Kasi kung halimbawa, pipilitin ka makipagkaisa, mali naman ang direksyon, hindi po pwede yun. Diba? Alam naman natin, maraming problema ang bansa natin. Magkaisa tayo doon sa mabuti at tamang direksyon. At ako'y palagi nandoon. So sa madaling salita po, payag ho kayong maging gabay tungo sa ikabubuti ng Sa lahat ng kinabukasan. ikabubuti. Yes. Basta nasa tuntunin at hindi kagaya ng nangyari. Alam nyo na kung ano yung nangyari. Pagka mali, palagi ko sasabihin, mali tayo. Hindi mo ako mapipilit na sumama sa isang paglalakbay na walang patutunguhan. Palagi tayong ang tinitingnan natin. Ano ba yung nakasalig sa batas? Ano ba yung mabuti? Doon tayo magsimula. Kung ano yung batas, sundan natin yun. Hindi yung bigla na lang tayong gagawa ng isang hakbang. Pagkatapos magkakawatak-watak tayo. Paano mo sasabihin nakikipagkaisa yung paraan ng pagtahak natin ay mali? Kaya palaging tama yung pagkakaisa. Pero magsimula tayo doon sa mga lakarin na alam nating yun ang kapupuntahan sa pagkakaisa. Yeah, malinaw na sinabi ng incoming Senator Marcoleta
na mag-umpisa tayo. 'Di ba? Mag-umpisa tayo sa tamang hakbang. Tama, oo. 'Di ba? Willing naman eh. Oo. Willing makipagtulungan. 'Di ba? Pero nananawagan tayo ng pagkakaisa, sana naman nasa damdamin natin talagang pagkakaisa. Tsaka may kapupuntahan talaga. Alam natin yun ang tama. Hindi yung gagawa ka ng isang hakbang. Alam mo nang magkakawatak-watak tayo. Gagawin mo pa. Gagawin mo pa. Pagkatapos sasabihin, makikipagkaya. Paano mangyayari? Lip service yun. Makikita natin yan. Sa unang araw pa lang na Senado, mararamdaman na yan eh. Dahil kita naman natin, sa Senado, merong style na kapag hindi ka kakampi, wala kang komite. Ganun sa Congress din, di ba po? Basta ang importante lang kasi dyan, yung tinatawag nating checks and balances. Yan naman feature ng ating demokrasya, Kuya Benny. Kaya nga pinag-uusapan dyan, pagdidibatihan yun. Kaya deliberative body ang ang Kongreso. Yung dalawang chambers, talagang kailangan magdebate kayo, pag-usapan ninyo. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay, hindi nga nabasa yung impeachment complaint, pipilitin mong pumirma. Saan ka naman nakakita ng ganun? Doon pa lang mali na yun Kaya palagi ko sinasabi, pagka mali, hindi ako sasama sa inyo. Ngayon, pagka puro tama, pipiliin natin alin ang mas tama. Yung kaya nga papasok ang debate dyan Ano po nakikita ninyo sa magiging... kasi medyo may idea na kayo tungkol sa mga personality na makakasama nyo sa Senado ngayon. Andyan nagbabalik ang mga Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino, tapos Panfilo Lacson, di ba? Yeah. Ano sa tingin ninyo ang magiging takbo ng Senado? Alam mo, sa akin, dahil umpisa ko pa lamang makasama naman sila sa actual na pagtatrabaho, kasi kung tatanungin mo ako, yung chamber na aking pinanggalingan, marami akong mapagkukumparahan doon. Alam ko ng dynamics doon. Ang nakikita ko lamang na pwede kong pagbasihan na indikasyon, yung pagiging miyembro ko ng Commission on Appointments, sapagkat yun ay palaging sa Senado ginaganap 2 beses ako nakasama sa Commission on Appointments. At dyan makikita mo yung dynamics. Yes. Kaya lang, limitado yun sapagkat doon lang kami sa punto ng paghirang, yung confirmation ng lahat ng mga appointees at designees ng ating presidente. Sa ibang mga aspeto ng trabaho ng Senado, lalong-lalo na yung pagka pinagdidebatihan yung mga batas, wala pa akong indication doon. Ngayon lang natin makikita kung paano ang galaw nila, kung ang pag-uusapan ay yung priorities na pinag-uusapan natin. May kanya-kanya kasi tayong pinangako sa tao. Ako lang, malinaw naman at saka hindi ko ikinahila na uunahin natin yung problemang pangkabuhayan ng ating bansa. Na pwede kong iuna sa pamagitan ng pagpapatawag siguro ng... Depende kung anong komite siguro ang may bibigay sa akin. Siyempre, pipilitin ko yung mga komite na kung saan ipinangako ko yung ganito at ganyan. Para mabilis na... Oo, kung kinakailangan mabilisan, makuha natin yung... Kasi hindi po pwedeng patagalin yung problema pangkabuhayan Totoo. Tingnan mo, yung kinikita ng tao ngayon, hindi makayang habulin yung yung taas ng presyo ng bilihin. Yeah. Kaya kung makikita mo ngayon, ano yung naiwanan namin ngayong Congress na to, naipasa, di ko alam, nasa second reading pa lang, debate, yung legislated wage increase. 200 ang pinanukala ng mababang kapulungan, 100 naman yung sa kabila. Senado. So, palagay ko matatapos ang 19th Congress, hindi may sasakatuparan nito kasi nasa second reading pa lang, wala pa sa third reading. Palagay mong pag-resume namin, napunta ako sa third reading at halimbawa gustong madaliin talaga para lang makahabol talaga yung kita doon sa presyo ng bilihin. At sinabi ng isa halimbawa na, sige, huwag na tayo magdebate tungkol dito, i-compromise natin. Alin ang gusto ninyo, yung version nyo, version namin,
baka sakaling may habol. So 200 sa amin, 100 sa kanila, hindi ko nga kung tatanungin nyo, sige 150 na lang. Halimbawa, ganun. Hindi ideal yun eh. Pero para lang makahabol. Para lang makahabol. Kasi wala namang ideal dito. May pros and cons din ito eh. Kaya sa nakikita ko kasi, na hirap talaga para habulin yung presyo. Yun lang ang nakikita kong paraan. Pero bago po ang lahat, matapos po ninyong yung lumabas, yung mga results na yan, meron na po ba nagpahiwatig sa inyo, nag-text, ng bumati man lang na incumbent na mga senador at of course, ang Senate President? Oh, mga text lang naman. Kasi magkakilala naman kami talaga. Lalo Pati yung Senate President, nag-text na po sa inyo. Nasa commission on appointments ako. 2 pagkakataon, 15 Congress, 19 Congress. Lahat sila nakasama ko. Kaya halos kaibigan ko rin naman sila. So nung makita nila na nandun na ako siya maaaring manalo, so yun ang mga greetings lang. Congratulations, ganyan. Kasi siyempre pa-thank So you. maganda ng ano yun. Maganda, first move na yun. No? So, kasi ang Kahit naman ako ganun ang gagawin ko eh. Di ba? ganda na yun. At least nagre-reach out. Diba? Ang atin ho kasi is pagkarating mo roon sa Senado, yung gawing alienated ka ba na Hindi masyadong maninibago. Siya, Oo, dahil- baga, may sarili kaming kaharian namin to. Ang siguro yung advantage ko, yung na-experience ko kasi nakasama ko sila sa 2 pagkakataon. Kaya unang-una sila, alimbawa si Senator Cheese, Senator Alan, nakasama ko rin sa baba sa Kongreso. Pangalawa, nung ma-appoint ako sa CA, nakasama ko pa rin sila doon. Senator. Kaya hindi ako talaga iba sa kanila. Ma-out of place sa kanila, ika nga. Oo, hindi. Talagang halos magkaka-ano rin naman kami. Yun naman pala. Pero i-clarify nyo ako, bakit may balita ata na ang gusto nyo ay magkaroon na ng early proclamation dun sa top 6 ang COMELEC? Hindi yun ang kagustuhan. Ano lang yun, mga motion yun na, kasi ginagawa naman palagi ito ng COMELEC eh. Sa mga nakaraan. Na kapag ka yung, halimbawa ngayon, 97% na, yun lang namang posisyon, yun naman motion lang. Na hindi na kung pwede, maapektuhan. na sa anumang paraan na hindi na matitinag doon sa kinilalagyan. Para bang halimbawa, paano ba natin ipaghalimbawa? Kunyari, nasa party ka, handa na ang kainan eh. Talagang nakikita mo, gutom na yan. Meron pang isa na hindi, Dumadating. o 2 na lang. Ibig mo sabihin, isasakripisyo yung kagutuman nitong mga ito maaaring simplistic yung aking nangyayari naman sa mga Sa mga nauna, ginawa Para ba mo. hindi? Tsaka kung papansinin mo naman, 97%, ilan boto na lang ba yun? Ilang milyon yun lamang netong 1 to 6. Kaya nga, yung Diba ibig na sabihin- hindi na maapektuhan? Kung sakaling hindi na maapektuhan, hindi proklama mo na. kaso, yung mga iba, kaya nila ginagawa yun, parang akala mo napakalaking bagay. Parang binibingwit lang ako na mag-react. Kaya ayoko nga mag-react doon. Gusto ko pumunta dito para dito ko unang ipagpasalamat yung nangyari sa akin.